Hindi ko po akalain na isang araw, mapag-isa ako dito sa Caravaggio. Pero kahapon, ang forecast ay umuulan. Kaninang umaga, pag-isip ko po tinignan ko agad ang bintana. Napakalakas ng ulan. At ang panalangin namin, panalangin ko, siguro panalangin nyo rin, sana sumikat ang araw. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi lang sa pinasikat ang araw. Binigyan pa tayo ng kaunting ulap dahil kilala niya ang mga Pilipino takot sa araw. Ang Diyos ay kanyang pamamaraan kung paano ipadadama ang kanyang pamamahal. Minsan, nahihirapan tayong makita ang mga biyayang iyan. Sila sa atin dito ang manalangin, makapunta lamang sa Milan. Makapunta lamang ng ibang bansa, nagtirik ng kandila, lumakad ng paluhod sa Quiapo at Baclaran, humingi ng panalangin, at yan ay ibigay, kaya kayo nakapunta rito. Umaasa kayo, at umaasa rin ang Diyos. Na ibigay na biyaya niyan ay inyong maalaala. Hindi lamang tuwing linggo, kung hindi bawat sandali ng inyong buhay. Ang tao po na nakakaalala at nakakakita ng kabutihan ng Diyos, yun lamang po ang may kakayahang lumigayan. Ang mga taong nakakalimot sa mga biyaya at hindi nakikita ang mga kabutihan ng Diyos, nagiging miserable ang buhay, humahaba ang mukha, nagkakaroon ng maraming linya ang loob, humapangit, kaya bawal yan sa langit. Ang Diyos, simula sa umpisa, gusto tayong maging maligaya. Sabi nga in John 10:10, I came here so that you might have life and live it to the full. At ang panalangin ng simbahan sa umagang ito ay napakaganda at gusto kong ulitin sa inyo at sana ito ay pumasok at tumiko sa inyong mga isipan at puso. Ang panalangin namin kanina ay ito. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan na may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming malulubos ay inihanda ang langit para sa amin. Ang gusto ng Diyos para sa atin ay hindi lamang kagalakan. God doesn't want us to have just a pure and clear joy. God wants us to have a holy joy, banal na kagalakan. Why God wants us to have a banal na kagalakan, which gusto ng Diyos ang kaligayahan makapunta sa atin ay hindi lamang panandalian. We are all deceived. Napakarami po sa atin ang nalinlang ng tinatawag na panandali ang kagalakan. Yung kung mga unang dumating sa Milano, mga 1 linggo, 2 linggo, nagtiriwang, walang mapaglamanan ng kaligayahan. Kala nga nila nakarating sila sa langit. Makatapos ng 1 taon, 2 taon, ang langit ay naging kalbaryo. Nag-umpisang umiyak, nag-umpisang sumakit ang puso, nagkaroon ng maraming pinalakit na maraming galit, maraming pagsubok. Parte yan ang buhay. Pero karamihan po sa atin, sumusuko, karamihan sa atin, nalinlang na tinatawag na pandali ang kaligayahan. Ano ba ang ibig sabihin ng pandali ang kaligayahan? Yan po ang tawag ng laman. Napakarami po dito pumunta ng Milano, o kaya pumunta ng Milano dito pa nagkalap. Lumayo pa ng ilan para magwala. Hindi po yan ang gusto ng Diyos at hindi rin po yan ang gusto niyo simula sa umpisa. And every normal human being will do something that will make them happy.
Hindi po gagawa ang isang normal ng tao ng isang bagay na alam niya ay hindi ito nakakapagmaligaya sa kanya. It is just normal for each and everyone to be attracted to what's called joy. Dahil po yan ang tinatawag na intellectual appetite. Lahat ng normal na tao gustong sumaya. Kaya ka punta ng Milano, kaya ka nagbili ng bahay, ng kalabaw, ng baka, ng tricycle, ng jeep, inubos ng lahat. Wala na natira, utang na natira. Hanggang ngayon, utang pa rin. Totoo po yun, Father. Bakit ninyo alam? Alam mo yung Pilipino, alam mo ugali ninyo. Dahil ko alam ang ugali ninyo, alam mo, hindi ka lang inyong bituka. At ang mga Pilipino, ang mga ito ay tinatawag na hindi malilihim ang mga bulok at ganda. Tayo ng mga Pilipino may kasabihan, mga pakialamero at pakialamera. Kaya naman, hindi maganda tuto sa problema ng iba. Bakit kaya po tayo, ang pinuproblema natin ay iba, hindi mo na natin problemahin ang ating sarili. Paano ko nyo sumakit ang ulo sa iba at paghandaan at pagtuunan ng pansin? Iligtas muna natin ang ating kaluluwa. Pero kung isang Pilipina, mahal na boyfriend. Siguro tatandaan dalaga, umuwi ng Pilipinas, ang babae ito, nakakita sa internet, sa Facebook. Inuwi ka, natin kung si babae, Pilipina. Ang sabi at sabi sa lalaking kanya naging boyfriend na umuwi ng Pilipinas, dadaling kita sa Milano at kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Babae ito'y nagwawala na ila. Ay, hindi ba ngayon naman, nahilig na sa sex. Itong kanyang asawa, mahilig sa scooter. Dahil mahal ang sabi, honey, ang gusto mo ibigay ko sa iyo? Ay, bili mo ko niya ng helmet. Sabi niya, ay, tama. Ang aking amo, may helmet. Napakaganda ng helmet para kung ikaw ay magpuro, ikaw ay safe. Ngayon, Agosto dumating. Nagbakasyon ang amo. Sabi niya, isusukat ko muna ang helmet para malaman mo talaga kung babagay din sa iyo. Ay itong babae ito sinukat ang helmet. Hindi alam yung helmet na may lock. Nadala na ako ang susi. Ay isang tuwa. Nagbakasyon na ako. Ang babae na rin lang isang uwang naka-helmet. Pinuko na. Kaya ang panalangin ni San Pablo